Alam niyo ba itong larawan na ito, mga kapatid? Black and white. So, yung World Trade Center na pinagbagsak ng mga terorismo noong September 11, 2001. Ito ay mga larawan ng mga bata na namatay dahil sa atake ng sarin gas, isang uri ng nerve gas sa Syria. Mga bata yung naging isang batang naging apektado dahil sa kaguluhan sa Libya. Isang ama na namatayan ng isang anak, isang kaguluhan din. Naging nadamay yung bata dahil din sa giyera sa Libya. Mga larawan ng mga sundalo na magsasalo sila, mananalangin sila bago sila sasabak sa digmaan. Nasa harap nila yung kanilang mga weapons, yan, mga baril. Mananalangin muna sila. Itong larawan na to, familiar to sa atin, mga Abu Sayyaf sa Pilipinas. Nagiging dahilan din ng kaguluhan sa Pilipinas, lalo sa Mindanao. Pinakahuli, isang larawan ng eroplano. Kita ito, Malaysian Airlines. So, noong March 8, 2014, sa ganap na 12:41 ng umaga, lumipad yung Malaysian Airlines Flight MH370 mula Kuala Lumpur patungong Beijing, China. Dula nito yung 239 na katao. Pagkatapos nito, paglipas lamang ng isang oras, bigla na lang nawala ito yung sa radar ng air traffic control. Napakaraming mga tanong yung hindi masagot ng mga kapatid dun sa mga larawan na ipinakita ko. Lalong-lalo na, for example, yung binanggit kanina sa MH370, yung tanong na, bakit kaya nangyari yun? Saan ba napunta yung eroplano? Makita pa kaya nila yung kanilang mga mahal sa buhay? Yun na lang yung naghihintay sa kanila. Sa nakalipas na mga taon, mga kapatid, napakaraming mga sakuna, yung dinanas ng tao sa mundo. Tayo, dumanas tayo ng mga sakuna, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kaya naman yung mga kapatid natin sa Japan, nagkaroon ng tsunami sa Japan, lindol sa Cebu, lindol sa Bohol, sinundan pa ng bagyong Yolanda, super typhoon Haiyan, na sumira ng napakaraming mga tahanan at pumatay ng napakaraming buhay. Kalunos-lunos yung mga naging biktima, sila'y walang kamalay-malay, walang kalaban-laban dun sa matinding paghihirap at kirot na naranasan nila. Sanhinang pagkalat din ng terorismo, krimen, digmaan at iba pang mga kapulitan. Sa lahat ng mga pangyayaring nabanggit, napakaraming tao yung hindi makasagot sa isang mahirap nga naman na tanong. Ano ba yung tanong na iyon? Bakit ba pinahihintulutan ng isang maibiging Diyos ang ganitong klase ng kasamaan? Malibang itanong yun, mga kapatid. Malibang itanong natin sa Diyos na Yehova. Diyos na Yehova, isa kang maibiging Diyos. Bakit mo pinahihintulutan na mangyari ito? Pero hindi naman, dahil naitanong din yan yung mga tapat na mga lingkod ng Diyos na Yehova nung sinaunang panahon. So yung halimbawa ay si Job. Gaya ng pinag-aralan natin sa CBS na nasabi niya, bakit mo ikinukubli ang iyong mismong mukha at tinuturing akong kaaway mo? Yan. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari mga bagay na iyon. Si Jesus mismo, ano ba yung sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 27, talatang 46? Sinabi niya, Diyos ko, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Dahil dun sa kasamaan na ginawa ng tao sa kanya. Si Propeta Habakuk, yan. Paano niya ba diniretso na sinabi sa Diyos ni Yehova? Paano niya diniretso tinanong si Yehova tungkol sa bagay na yan? Pakibuso yung mga kapatid, bukatin natin Biblia. Magandang basahin natin yung Habakuk, Kabanatang 1, talatang 3. Habakuk, Kabanatang 1, talatang 3. Nakita niyo na ba, mga kapatid? Nakita niyo na, ganito yung sinasabi. Bakit mo pinakikita sa akin niya kung nakasasakit? At patuloy kang tumitingin sa kabagabagan? At bakit nasa harap ko ang pananamsam at karahasan? At bakit may pag-aaway? At bakit may ligwahan? 2,000 years ago, mga kapatid, o mahigit na ganong mga taon, 2,000 years, nasaksihan kasi ni Habakuk sa kanyang kapanahunan yung nakapangingilabot na karahasan at kalupitan ng panahon niya. Kaya napansin niyo ba, mga kapatid, 4 na beses sa teksto tinanong niya sa Diyos na Yehova, bakit? Bakit nangyari ito? Bakit mayroong mga ganitong kasamaan sa panahon niya?
Pero sa mga nabanggit natin, mga kapatid, ng mga talata, sa mga nabanggit natin mula kay Job, mula kay Jesus, mula kay Habakkuk, nakita natin na walang makikitang indikasyon na nagalit ang Diyos na Jehovah sa mga tanong nila. So, pag nakikita na nung iyon ng mga tapat ng mga liturgy, walang indikasyon na si Jehovah ay nagalit sa kanila. So, nagpapakita na nauunawaan ng Diyos na Jehovah kung bakit naitatanong ng tao ang gayong mga tanong sa kanya. Iniisip ngayon ng ilan na ang Diyos na Jehovah ay walang malasakit sa kanya. Walang pakialam ang Diyos na Jehovah kahit na nangyayari yun. Pero ganoon nga po mga kapatid. Bago natin masagot yung tanong na yun, dapat alamin muna natin ano ba yung nadarama ng Diyos na Jehovah hinggil sa pagdurusa at kawalang katarungan. Tingnan natin yung sagot ng Biblia. Basahin ulit natin. Habakkuk, Kabanatang 2, Talatang 18. Ano ba yung nadarama ng Diyos na Jehovah pagdating sa ganitong mga bagay? Habakkuk, Kabanatang 2, Talatang 18. So, nakita niyo na mga kapatid, ganito yung sasabi. At nang magbangon si Jehovah ng mga hukom para sa kanila, si Jehovah ay sumahukom at iniligtas niya sila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat ikinalulungkot ni Jehovah ang kanilang pagdaig dahil sa mga naninili sa kanila at doon sa mga umaabi sa kanila. Habakkuk 2:18, ano? Nakita natin. So nakita natin dun sa nabasa natin na maliwanag na si Jehovah ay napupuot dun sa mga gawang masama na nagdudulot ng kirot sa mga tao. So may pagkapuot ang Diyos ng Jehovah. At gayon din, kung natatandaan natin yung nangyari kay Noe, sa Genesis Kabanata 5, 6, Kabanatang 6, Talatang 5 hanggang 6, makikita natin na nasaktan yung puso ng Diyos na Jehovah dun sa mga gawang masama nung panahon ni Noe. At hanggang sa ngayon, ang Diyos na Jehovah ay napupukot pa rin sa masama. Kaya ngayon, kung ang Diyos na Jehovah ay napupukot sa masama, ano ngayon yung katiyakang ibinibigay nito sa atin? May kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Ano yung katiyakan? Basahin natin, Job, Kabanatang 34, Talatang 10. Ito yung katiyakan sa atin. Dahil ang Diyos na Jehovah napuput siya sa masama. So, ito ang katiyakan. Job 34, 10. Sina kayo mga kapatid. Sabi dyan, kaya makinig kayo sa akin, kayong mga taong may puso. Malayong gumawi ng may kabalakitan ng tunay na Diyos at na gumawi ng di makatarungan ang makapangyarihan sa lahat. Ano? So, hindi pwedeng gumawi ang Diyos na Jehovah ng may kabalakitan o ng masama. Dahil nga napuput siya sa masama. So, hindi na talaga gagawin iyon. At gayon din, binibigyan tayo ng katiyakan o may paalala sa atin, yung Santiago Kabanatang 1, Talatang 3. Ano yung paalala sa atin? Na kapag tayo ay nasa ilalim ng pagsubok, huwag nating sabihin na tayo ay sinusubok ng Diyos. Sapagkat sabi sa atin, sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos, ni sinusubok man niya ang sinuman. Kaya kung tayo ngayon ay nakakaranas ng kasamaan, huwag natin sasabihin na yun ay nanggagaling sa Diyos. Kung tayo nakakaranas ng mga problema o mga kasamaan sa ating paligid, tiyak na hindi nanggagaling sa Diyos. Kung gayon, kanino nagmula yun? Kung sinasabi natin na hindi pala mula yun sa Diyos ni Jehovah eh. Hindi naman pwede na basta na lang lumitaw yun, basta na lang umusbong yung kasamaan na yan. Inisip ng marami na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung namamahala kasi sa sanlibutan ito. Kaya dahil iniisip nila na siya yung namamahala, iniisip nila sa kanya nang gagaling, na siya yung kumukontrol sa lahat ng sitwasyon sa mundong ito. Pero yun nga ba yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Yun ba yung itinuturo ng Biblia? Marami yung nagugulat kapag nalalaman nila kung sino ba talaga yung namamahala sa sanlibutan ito. At baka kayo magulat din, no? Pero syempre alam na natin kung sino, di ba? Pero para sa ating mga baguhan, sa ating mga nag-aaral pa lamang ng Biblia, tingnan natin kung sino ba yung namamahala sa sanlibutan ito. Pakisuyo mga kapatid, buksan natin yung ating Biblia. Unang 1, Kabanatang 5, Talatang 19. Unang 1, Kabanatang 5, Talatang 19. Diyan na kayo? Unang 1, 5, 19. Sabi dyan, alam natin na tayo ay nagmumula sa Diyos. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot. Sino ba yung isa na balakyot na tinutukoy dito sa tekstong ito? Pero ipinakilala siya ni Jesus bilang si Satanas na Diablo. At kung babasahin natin yung Juan Kabanata 14, Talatang 30, si Jesus, tinawag niya si Satanas na Diablo bilang tagapamahala ng sanlibutan. Kaya maliwanag mga kapatid na si Satanas na Diablo ang nasa likod ng lahat ng kasamaan. Siya ay mapanlinlang, siya ay lipos ng pagkapuot. Ngayon, balikan natin yung tanong ulit. Bakit pinahihintulutan ng isang maibiging Diyos ang kasamaan? Gayong siya ay napupuot sa masama. So parang may conflict, ano?
maibiging Diyos siya, tapos pinahihintulutan yung kasamaan, tapos nakita natin na hindi naman pala siya yung namamahala sa sanlibutan. Si Satanas naman. Ay tanong na bakit? Bakit ba niya pinapahintulutan doon? Para higit nating maunawaan mga kapatid, suriin natin yung isang ilustrasyon. Ito yung ilustrasyon. Ano kaya yung madarama ng isang maibigin at isang responsableng magulang kung hayagan, harapan siyang aakusahan ng isang tao na nagsisinungaling siya sa kanyang mga anak, na siya ay umaabuso sa kanyang kapangyarihan bilang isang magulang at nagkakait siya ng mabubuting bagay sa kanila. So kung aakusahan siya ng isang tao, ano yung gagawin niya? Kung kayo mga kapatid, ano yung gagawin niyo? Bueno, mapapasinungalingan ba niya yung mapanirang mga akusasyon na yon? Kung kaagad niyang sasaktan yung umaakusa sa kanya? Kung gagantihan niya kaagad on the very moment na inaakusahan siya? Siyempre hindi, ano? Sa katunayan, kung ganito yung gagawin niya, kung agad-agad sasaktan niya yon, baka maging patunay ito na totoo nga yung mga akusasyon sa kanya. Kaya ang ilustrasyon ito mga kapatid ay tutulong sa atin para maunawaan natin yung paraan ng pagharap ng Diyos na Jehovah dun sa hamong ibinangon sa kanya nung pasimula pa ng lalangin yung tao sa kasaysayan ng tao. At alam natin na ito ay nagsimula sa Hardin ng Eden. Yung kumpleto at detalyadong ulat nito ay mababasa natin sa Genesis Kabanata 1 hanggang 3. Pero revealin natin ng konti para makita natin kung ano ba yung issue na naibangon noon dun sa Hardin ng Eden. Pero sinabi ng Diyos dun sa dalawang mag-asawa, sina Adan at Eva, yung kanyang napakagandang proyekto para sa kanila at para dun sa mga magiging anak nila. No? Napupunuin nila yung lupa, susupuyin nila ito, ay gagawin nila itong isang pangglobong paraiso. Pagtapos noon, binigyan sila ng isang napakagandang bahay, napakagandang hardin, napakagandang tahanan na kung saan ito ay sagana dun sa mga masasarap na prutas, masasarap na pagkain. Pero, ano ang ginawa ng Diyos? Mayroong isa na ipinagbawal niya. So, naglagay siya ng isang punong kahoy, at yung bunga noon, hindi nila yung pwedeng kainin. So, alam natin yun, ano? Bakit? Bakit hindi nila pwedeng kainin nun? Sa pamamagitan ng hindi pagkain, ng bunga ng punong kahoy na yun, maipapakita ni na Adan at Eva yung kanilang lubos na pagtitiwala sa kanilang Ama. At gayon din, kung hindi sila kakain doon, pinapakita doon na iginagalang nila yung karapatang magpasya ng Diyos na Jehovah para sa kanila, sa kung ano yung tama at sa kung ano yung mali para sa kanila. Pero, may twist of event, may nangyari. Nakalulungkot, anong ginawa ni Satanas? So, siya ay may katusuhang nanghikayat kay Eva na kainin yung bunga ng punong kahoy na ito. So, anong nangyari? Anong pinalabas ni Satanas doon? Pinalabas niya na nagsinungaling ang Diyos. Sinabi niya na hindi ka naman mamamatay, Eva, kapag kinain mo yan. Nagsisinungaling ang Diyos mo. At sinabi ni Satanas kay Eva na nagkakait ng napakahalagang kaalaman ng Diyos nila sa kanila. Kaya pinapahiwatig ni Satanas dito na ang tao mismo ang may karapatang magpasya para sa kanyang sarili, sa kung ano ang mabuti at kung ano ang masama para sa kanya. Sa madaling salita, inakusahan ni Satanas na Diablo ang Diyos ni Jehovah na hindi siya karapat-dapat na maging tagapamahala at ama para kay Adan at Eva. Ito ay isang pagtuliksa dun sa soberanya at karapatan ng Diyos ni Jehovah na mamahala sa mga tao. Ano yung ginawa ni Adan at Eva? Nung sila ay pinuksaw ni Satanas, pero nakalulungkot na sila ay pumanig sa Diablo. Pumanig sila kay Satanas. Sila ay tumilikod sa Diyos ni Jehovah, sila ay nagrebelde. Parang sinasabi nila na hindi namin kailangan ng Diyos ni Jehovah para mamahala sa amin. Hindi namin siya kailangan. Kaya namin pamahalaan yung aming sarili. Kaya namin malaman kung ano yung tama at kung ano yung mali para sa atin. Makapagpapasya sila para sa kanila. Ngayon, paano lulutasin ng Diyos ni Jehovah yung suliranin na iyon? Kasi napakaraming mga anghel yung nagmamasid sa kanila noon eh. Diyan yung mga legions of angels, no? Na nakikita para panoorin habang tinutuliksan ni Satanas si Jehovah. Nandyan sila. Paano ngayon patutunayan ng Diyos na Jehovah sa mga anghel na nakamasid sa kanya na mali yung sinasabi ng rebelde niyon na si Satanas? Na yung kanyang daan, yung talagang pinakamainam. Dahil sa kanyang karunungan, anong ginawa ng Diyos na Jehovah? Pinahintulutan ng Diyos na Jehovah na magsarili yung tao sa loob ng napakaraming taon. Bagaman nangangahulugan yon na pinabayaan niya yung tao na magsarili, na malayo sa kanya, bagaman nangangahulugan yon ng pagpapahintulot ng pansamantalang pananatili ng kasamaan, nagkaroon naman ngayon yung tao ng pagkakataon na ipakita kung matagumpay nga nilang mapapamahalaan yung kanilang sarili na hiwalay sa Diyos na Jehovah. Gayunman,
Baka sabihin ng isa, bakit hindi nilang pinuksan ng Diyos na Jehovah si Adan at Eva? Yung sa point na yon. O si Satanas, bakit hindi na lang niya pinatay? Pwede naman yun. Si Jehovah, isang makapangyarihang Diyos. Siya yung lumalang kina Adan at Eva. Siya yung lumalang kay Satanas. Bakit hindi na lang niya pinatay? Yeah? Gaya ng nakita natin kaninang ilustrasyon, mga kapatid, hindi malulutas ng marahas na pagganti yung issue na nabanggit natin. Yung pagpuksa sa mga rebelde sa Eden ay hindi makasasagot sa tanong na ibinangol hinggil sa karapatang mamahala ng Diyos ni Jehovah. Kaya, sa loob ng mahigit na 6,000 taon, pinahintulutan ng Diyos na Jehovah ang kasamaan para masagot yung mga isyong ibinangol ni Satanas. Kaya ano yung resulta? Ano yung resulta ng pagiging hiwalay ng mga tao sa Diyos na Jehovah? Nagdulot ba ito ng tunay na kalayaan at namamalaging kapayapaan? Gaya ng gusto na gawin ng tao? Hindi. Ano? Bagkus, ang pamamahala ng tao sa kanyang sarili ay nagdulot ng digmaan, pang-aapi, pagdurusa, at higit sa lahat, ito ay nagdulot ng kamatayan. Gaya ng pinakita natin mga larawan kanina. Ngayon pa man, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong malungkot. Dahil makatitiyak tayo na hindi ipinagwawalang bahala ng Diyos na Jehovah yung mga nangyayari sa atin. Hindi yung parang nakaupo lang siya, tapos pinagmamasdan na pasama na ng pasama yung mundo o kumakalat yung kasamaan. Hindi naman, ano? Ano ba yung ginagawa ng Diyos na Jehovah ngayon? Tingnan natin kung kaugnay sa bagay nito. Pakibuksan ng yung Biblia sa Juan Kabanata 5, talatang 17. So, hindi lang palabas na nakaupo ang Diyos na Jehovah na nanonood, iniisip ng maraming tao. Juan 5:17. Yan. Diyan na kayo? Sabi dyan, ngunit sumagot siya sa kanila, ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon, at ako ay patuloy na gumagawa. Kaya nakita natin mga kapatid, pinapakita ng pananalitang ito ni Jesus na mula nung maganap yung rebelyon sa Eden, naging abalang-abala na ang Diyos ni Jehovah. Sa katunayan, inatasan niya yung Diyos, ng Diyos ni Jehovah, yung kanyang anak na si Jesus, na sirain ang mga gawa ng Diablo na mababasa natin sa unang buwan, kabanatang 3 talatang. At maisimulan natin Jesus, na dahil alam natin na si Jesus yung dudurog kay Satanas at doon sa kanyang mga kapwa, sa kanyang mga demonyo. At gayon din, sa pamamagitan ni Jesus, bumuo ang Diyos na Jehovah ng isang makalangit na pamahalaan. At yung makalangit na pamahalaan nito, ito yung magbibigay ng pagpapala dun sa mga masaguling mga tao at tatapos sa lahat ng pag-uisa. Yun ang ginagawa ng Diyos na Jehovah. So, huwag natin isipin na walang ginagawa ng Diyos na Jehovah para tulungan tayo. Hindi yung totoo. Yan. Kaya nung nabasa nating teksto, siya ay abalang-abala kasama si Jesus. Ngayon, alam na alam nga ng Diyos na Jehovah yung kirot na tinitiis natin sa panahon ngayon dahil sa mga problema na kinakaharap natin. Kaya siya ay nangako sa atin na pagkikinhawain niya tayo. Gaya ng mababasa natin dun sa Exodo kabanatang 3 talatang 7 at ikalawang Korinto kabanatang 1 talatang 3 hanggang 4. So magbibigay ng ginhawa ang Diyos na Jehovah sa atin. At inayak din sa atin sa Habakuk kabanatang 2 talatang 3 hanggang 5 na alam natin tekstong ito, no? Na siya ay may takdang panahon para alisin yung mga kawalang katarungan at pang-aapi. So, tayong mainip dahil ang Diyos na Jehovah ay may takdang panahon. At samantalang tayo ay nagtitiis, alam nyo ba na ang Diyos na Jehovah ay nagtitiis din? Sa papaanong paraan? So, kanina dun sa presentasyon, binasa yung teksto na to. Balikan natin. 2 Pedro kabanatang 3 talatang 9. So, paano bang ang Diyos na Jehovah ay nagtitiis din sa atin? 2 Pedro kabanatang 3 talatang 9. Diyan kayo? Sabi dyan, si Jehovah ay hindi mabagal may kinalaman sa kanyang pangako, gaya ng itinuturing ng ilang tao na kabagalan, kundi siya ay matiising sa inyo, sapagkat hindi niya nais ng sinuman ay buksa, kundi nais niya na ang lahat ay makaabot sa pagsisisi. So maliwanag mga kapatid na, at mga kaibigan na nandito ngayon, na yung pagtitiis ng ating maibiling Diyos o yung kanyang pansamantalang pagpapahintulot sa kasamaan ay nangangahulugan ng kaligtasan para dun sa mga so, nagtitimpi ang Diyos na Jehovah. So, binibigyan niya kasi ng pagkakataon ng mga tao na ituwid yung kanilang mga daan at umasa kay Jehovah sa kanya mismo. Gayunman, siyempre may part din tayo. Hindi lang pwede ang Diyos na Jehovah. So, habang hinihintay natin yung takdang panahon ng Diyos na Jehovah na dumating, ano ba yung dapat natin gawin? Ano yung matalinong gawin natin habang tayo ay naghihintay? Buksan ninyo ang yung Biblia sa unang Timoteo kabanatang 6 talatang 19. Unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 19. Ito yung dapat natin gawin habang hinihintay natin yung takdang panahon ng Diyos na Jehovah. Unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 19. Ayan kayo? Sabi dyan,
maingat na nag-iimbak para sa kanilang sarili ng isang mainam na pundasyon para sa hinaharap upang makapanghawakan silang mahigpit sa tunay na buhay. So yun mga kapatid. So kailangan pala tayo na magkaroon ng isang matibay na pundasyon para tayo ay makapanghawakan sa tunay na buhay. Paano natin magagawa yun? Paano tayo magkakaroon ng isang matibay na pundasyon? Una, kailangan tayong magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos ni Jehovah. Malapit na kaugnayan. So yung ginagawa natin ngayon, dito tayo, nakikibahagi tayo sa ating pulong, at kinikilala natin siya, nagkakaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Ikalawa, patuloy na kilalanin siya. So, patuloy, hindi lang yung kapag ngayon, nabasa na natin o nakilala na natin, so nag-stop na doon. Hindi. Kaya ang tapat at maingat na alipin, patuloy sila na nagsusuklay sa atin ng mga espiritual na pagkain. Yun ay paraan para patuloy na kilalanin natin ang Diyos. So, hindi ito ang takbuhan sa buhay, hindi ito parang isang laro, isang track and field race na isa lang yung mananalo. Hindi ganyan yung takbuhan para sa tunay na buhay. Bakit? Bakit natin nasabi? Dahil kalooban ng Diyos na Jehovah na yung lahat ng tao ay maligtas at sumabit dun sa tumpak na kaalaman at katotohanan. So lahat tayo may chance na maging winner. Lahat tayo ay may chance na maging makuha yung first prize dun sa takbuhang iyon. Kaya huwag tayong susuko dahil tayo ay magkakamit ng gantimpala. Kaya maging determinado tayong manalo. Marami na yung nakaabot. Marami na yung nagtagumpay sa takbuhan ng buhay. At marami pa rin yung tumatakbo. Kasabay nyo, kasabay ko, kasabayan natin lahat na tumatakbo dun sa takbuhan ng buhay ngayon. Kaya huwag tayong bibitiw. Huwag tayong magpapa-apekto dun sa kasamaan na nangyayari sa mundo ito para tayo liminto dun sa pagtakbo. Ngayon na yung panahon para tayo magpasya dahil alam naman natin na hindi pa hihintulutan ng Diyos na Jehovah na mamalagi yung kasamaan hanggang-hanggan. May tamang panahon para huminto ito. At alam natin na ito ay malapit na. At hindi pa rin naman nagbabago yung original na plano ng Diyos na Jehovah para sa atin. Ay yung layunin niyan, yung kanyang kaharian at yung mga taga-suporta nito ay patuloy na lalakas habang ang sanlibutan naman na kontrolado ni Satanas ay daranas ng patinding mga hapdi ng kabagabagan hanggang sa ito ay wakasan ng Diyos. Ayan. So, bilang panghuli, kung tayo ay taimtim na magtatanong ng bakit sa Diyos na Jehovah, para masagot yung tanong na iyon, kailangan nating makinig sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasapuso sa mensahe ng Biblia tungkol sa kaaliwan at pag-asa. So, mahawakan tayong mahigpit sa tunay na buhay at darating din yan. Dahil yung mga luha ng kalungkutan na nararanasan natin ngayon, posible na mawala iyon, no? Na maging luha ng kagalakan kung tayo ay aasa sa Diyos ng Jehovah. Hanggang sa pagdating ng takdang panahon na kung saan sasabihin natin na papahirin niya yung bawat luha sa ating mga mata, yun ang magkakaroon ng kamatayan, ng pagdadalamhati, o ng paghiyaw pa man. Hanggang masabi natin na ang mga dating bagay ay lumipas na.